Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. So ito na mga minamahal ko mga kababayan. So balita ko po mga kababayan, ready o handa na po. Ito pong arresting team ni Ombudsman Crispin Remulla para po dakpin yung sinasabing mga senador na involved po sa usapin po ng flood control scandal, mga minamahal ko mga kababayan. Pero may pero po mga kababayan. Ako medyo nalulungkot, pero ganun pa man ako natutuwa din. Pero ang problema kasi natin dito, ako nagtataka lamang kung pwede na palang arestuhin yan, bakit ang tagal-tagal? Diba? Bakit ang tagal-tagal? Ganun din naman yun aarestuhin at aarestuhin din naman yan kung talagang sila ay merong pagkakasala. Meron po kasing ako nabalitaan na hindi daw pwedeng arestuhin etong mga nasabing mga senador, Hindi ko alam kung si Chis Escudero ba, si Jingo Estrada ba, si Villanueva ba, hindi ko alam kung sino sa kanila. Pero ang alam ko, itong mga nabanggit ko, sila talaga yung involved sa katiwalian po ng flood control scandal at sila yung nauugnay. At sila din po yung mga personalidad na binanggit po ni Hernandez maging ni Alcantara, mga minamahal ko mga kababayan. Meron po kasi sinabi itong si Ombudsman Crispin Remulla na kung wala daw signal o hindi pa siya bibigyan ng signal ng Senado o ni Tito Soto bilang Senate President ng Senado, hindi pa daw siya kikilos. Ang tanong ko lang po dito, ang alam ko, kung aarestuhin yung mga senador na yan, yung arrest warrant, yung warrant of arrest ay galing po sa korte. Ngayon, ang tanong ko lang po, bakit sino ba ang magbibigay ng warrant of arrest? Si Tito Soto ba? Bakit kinakailangan pa ng sang-ayunan o kailangan muna ng go signal nito pong ni Vicente Soto III? Mga minamahal ko mga kababayan, di ba? Bakit kailangan pa? Hindi naman kasi natin alam kung ano ang patakaran. Pero para sa akin, kung ganun din pala na ang makakahadlang sa o makakapigil sa warrant of arrest para arestuhin itong mga senador na dapat tulihin, siguro tanggalan ng kapangyarihan yung mga senador o Senate President na hindi pwedeng harangin para na sa ganun mabilis. Kasi pagka civilian yung nalalabasan ng warrant of arrest, ang bilis-bilis, pero pagka mga senador ang daming etc., di ba? So hindi naman po wala tayong alam. Ang sa akin lang po, may mga batas talaga o may mga bagay-bagay na dapat mabago sa konstitusyon ng ating bansa. No, kagaya nito, hindi daw pwedeng arestuhin dahil kung hindi pa nagbibigay ng tawag nito, signal. Ito pong si Tito Soto, hindi pwedeng hulihin itong mga senador na ito. Mukhang hindi po matutuwa ang taong bayan yan, mga minamahal ko mga kababayan. Kasi pagka civilian ang bilis-bilis na aaresto, ang bilis-bilis na kukulong, ang bilis-bilis na hahatulan. Pero pagka yung mga taong mayroong kapangyarihan dito sa ating bansa, parang napakabagal po, mga minamahal ko mga kababayan. Di ba? Yan ang hindi maganda dito sa ating bansa. Parang may kinikilingan talaga, parang may pinipili talaga. O hindi talaga talagang ganun ang sistema sa bansang ito, mga minamahal ko mga kababayan. Diba? Pansinin nyo, kapag mayayaman, may pera, makapangyarihan, yung nasasangkot po sa mga katiwalian o yung may pananagutan po sa ating bansa, parang napakatagal pong panagutin, parang ang tagal-tagal bago maipasok sa kulungan, mga minamahal ko mga kababayan. Parang ang daming bumabara, ang daming mga paechas, mga minamahal ko mga kababayan. Diba? So sana
total din naman, si Tito Soto din naman siguro ang nag-endorso na makasuhan tong mga to, lalo na si Chis Escudero. Siguro, ang maganda dito, magbigay na agad ng go signal, ito pong ating butihing senador, si Tito Soto. Nang sa ganun po, mga minamahal kong mga kababayan, may makasama naman po si dating Senador Bong Revilla. Lungkot na po yan doon sa kanyang selda. Kailangan po may makasama siya doon, 'di ba? Kailangan may makasama siya. O at least hindi na siya malulungkot. Katulad nung nangyari na kung saan ikinulong si dating Senador Bong Revilla. Kasama niya si Jinggoy, magkikita na naman sila ni Jinggoy. So magiging bagong classmate niya ngayon, itong si Escudero at maging si Villanueva, na mas kilala ngayon na Joel is Lord. Mga minamahal ko mga kababayan, ayan ang tawag sa kanya nung iba Pero hindi ko po to sinasabi nga dapat itawag nyo sa kanya. O yung iba nating mga kababayan, yan na po ang bansag ngayon kay Senador Villanueva, na kung saan sino ba namang hindi matutuwa din kasi o sino ba namang matutuwa pala? Biro mo, para lang sabihin hindi siya nagnakaw, para lang sabihin na hindi siya kasabwat sa usapin ng katiwalian ng flood control anomaly. Ginagamit niya yung mga membro nila o membro ng tatay niya. Di ba? Separate mo yung mong gamitin yung mga membro ninyo sa GIL para lamang palabasin na wala kang kasalanan. Kasi hindi naman nagsisinungaling yung ebidensya. Kahit pa mag-pray ka na mag-pray dyan, mag-share ka na mag-share ng Word of God, kung talagang involved ka, talagang natanggap mo yung pera na kickbacks mula doon sa dito kay Alcantara, maging dito kay Hernandez, wala ka nang magagawa. Kailangan mo na lang Mr. Senador Joel Villanueva at Jingo Estrada at Senador Chis Escudero, panagutan ninyo yung kasalanan ninyo sa taong bayan. Yan ang pinakamaganda, mga minamahal ko mga kababayan. Ay sa ganon, hindi maisip ng ating mga kababayan o hindi masabi ng ating mga kababayan na kapag mga senador ay hindi pwedeng panagutin. Ay mahuhulog po niyan, mga minamahal ko mga kababayan, na may kinikilingan po ang ating batas. So ngayon, para maging kapanipaniwala po at maging matatag at kinakatakutan ng mga kriminal at ng mga kurakot ng ating batas o ang ating batas sa bansang ito, kinakailangan po sa lalong madaling panahon ay mahuli at mapanagot na po itong si Senador Chis Escudero, Jingo Estrada at maging itong si Joel Villanueva, di ba? O Villanueva. So yun lang po mga minamahal ko mga kababayan. Tito Soto, kailangan mo nang magbigay ng go signal para nang sa ganon makita naman namin kung anong itsura ng mga ito, kung sila po ay kasama na ni Senador Bong Revilla sa hawla ng mga kurap. So yan lang po mga minamahal ko mga kababayan. So muli po, tulad po na sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.